Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. Ako po. Ito na naman ang Quadcom. Nako, ipakukulong na naman ulit si Harry Roque. House arrest ba ito? Or ano ba ito? Imprisoned at the House of Representatives. Kasi failure to comply with the House inquiry on the Duterte administration. Pero hindi dumating si Harry Roque sa araw na ito mga kabibig. Sadly, the motion by the Manila 6th District Representative Benny Abante, NUP, to lock Roque up at the Bikutan Jail or Correctional Institution for Women wasn't accepted. Grabe naman, oy. Correctional Institution for Women? Yun ba ang pag-describe ni Benny Abante kay Harry Roque? Tingnan kabibig ha, tumawa pa itong si Benny Abante kabibig. Parang nakaka-offend, no? Naaawa din ako kay Harry Roque. May komento si Harry Roque dito, pero i-share ko muna sa inyo itong konting video kung saan ito mga bibig ha. Munood tayo. Congressman. Ito. We have just cited Attorney Harry Roque in contempt for violating Section 11 of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which states that failure to submit subpoenaed documents before the committee is a ground to cite him in contempt. So for the meantime, since there was already a motion that was approved unanimously by the body, another motion is also is appropriate, and to where he will be detained. Grabe yun. Kung saan daw i-detain si Harry Roque. Mr. Chair, I submit to the motion of Congressman Flores, no? And I would want to make a motion that Attorney Roque should be detained in the Women's Correction. Tingnan niyo kabibig, oh. Grabe. Pinagtawanan siya. Parang, grabe. So, is that Tapos nagtawanan ang mga congressman. Tingnan nyo. Mr. Chair, Ala, grabe sila. Attorney Roque being a former member of this House, Mr. Chair, I move that he be detained in the House premises. There is a motion to detain him, detain Attorney Harry Roque at the House of Representatives Detention Facility. And this was duly seconded. Any objection? No objection. The motion is approved. Diba? Parang, oo nga. May mga nangyayari tungkol kay Harry Roque, may investigasyon tungkol kay Harry Roque. So, hindi naman ibig sabihin na parang, hindi na respetuhin yung tao. At nag-react si Harry Roque, nagbigay ng kanyang reaction tungkol. Nagpa-interview si Harry Roque, by the way. So, manood tayo ha kung ano ang kanyang reaction tungkol sa ginawa ng Quadcom. Nako po. Mas dito mo nakilala kung sino ba talaga ang totoong politiko at may panindigan para sa bansa. Sinare na natin. Okay, maraming salamat. Sige, salamat. Okay, sir. Going to that issue ngayon, no? So, yun, second contempt na, and then from our understanding, parang may bagong arrest order to detain you. Hindi na ako nagtataka dyan, no? Kasi alam niyo, dati naman akong galing dyan sa kamera. Ang sinasabi sa akin ng mga matatali kong kaibigan dyan, talagang pupuruhan ako, hindi lang dahil ako talaga ay, kumbaga, kaalyado ng mga Duterte. Kung hindi, ang sabi daw niya, Speaker Romualdez, ako daw ang responsable doon sa bangag na video, yung pulboronic video na ipinalabas ni Maharlika. Ang nakapagtataka, bakit nila ako pagsususpetsahan, samantalang si Maharlika naman, ang dating loyalista talaga ng mga Marcoses, no? At dahil siya ay napakalapit na loyalista nung nakaraan, natural lang na marami siyang mga puting ahas na magbibigay ng mga ganyang ebidensya gaya ng pulboronic video. Pero yan ang talagang nakalap ko na katotohanan na talagang hindi ako tatantanan dahil yan ay parusa dahil doon sa kanilang pag-iinala na ako daw ang responsable dun sa pulboronic video. Pero malinaw naman, sa tingin ko, sa buong bayan, na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon.
ito isang witch hunt. Ito isang kangaroo court. Mula nang binuo nila ito, ang kanilang pakay lang ay sirain ng mga Duterte at ang kanilang mga alyado. Ako na nga yung alyadong yun, no? Dahil dalawa na kami hindi Duterte na pinupuruan dyan, si Man Scarpio na asawa ni VP Sara at ako, no? Pero malinaw din na meron ng desisyon ng Korte Suprema, no? Lalo na doon sa kaso ng Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, no? Na dapat ang mga bagay-bagay na itinatanong, ang mga dokumentong hiningi ng isang investigasyon ng Kamara at ng Senado, ay meron kaugnayan naman sa inimbestigahan. Ang iniimbestigahan dito, Pogo. Ano naman ang kinalaman ng mga personal record sa Pogo na yan? Kasi samantalang, yung aming family corporation na Biansam, binuo yan 2014 pa, wala pa sa Pilipinas ang mga Pogo, no? At yung mga karamihan ng ari-arian na kinu-question kung saan nanggaling, nabili yan bago pa dumating sa Pilipinas yung Lucky South. Unang punto yan. Pangalawang punto, sinabi na nga ni Cassandra Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South. Totoo. Yan naman talaga aking sinasabi sa Mulat Mulapa, no? So dapat doon pa lang, end of investigation na. Pero kung narinig nyo naman yung sinabi kanina ni Congresswoman Luistro, sinasabi niya kung di ko ma-explain kung saan galing yung increase ng valuation ng aking kumpanya, galing daw yan sa Pogo. Ohoy. Saan ka naman nakakita ng non-sequitur conclusion? Kung Correct. sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng Nangyari. Parang, anong ebidensya. correct. So malinaw po Ebidensya. yung kalagyan. Nasa mulat-mula, talagang ang gusto nila, ipakulong ako ng ipakulong dahil nga, pinaparusahan ako dahil sa kanilang paghinala na may kinalaman ako dun sa Pulveroni video na yan. So sir, dapat doon sa statement po kanina, you also mentioned na kung gusto talaga nilang hanapin yung increase, kasi di ba, ito naman natin, yung whatever unexplained increases, pwedeng i-attribute to corruption, di ba? I mean, for a public official at least. So, may hamon ka doon na isang pa na lang yung kaso sa labas kung Correct. may hinala talaga sila. Tama po yun. Kasi yan naman ang sabi ng Korte Suprema. Hindi naman naglilitis ang Kongreso, no? Correct. Kapag sila nag-iimbestiga. Kaya nga kinakailangan ang hihingi mga dokumento at mga tanong sa mga resource persons may kinalaman dun sa bagay na iniimbestigahan. Hayaan nila ang ibang ahensya ng gobyerno mag-imbestiga kung meron talagang dahilan, no? Pero sa tingin ko, wala. Kasi 3.5 taon lang ako nanilbihan sa gobyerno nung panahon ni Duterte, no? 1.5 bilang isang kongresista, 2 taon bilang tagapagsalita. At ako naman ay isang pribadong individual. At para baga sila ang kanilang asta, para ako'y taong gobyerno, bakit 3 taon na ako wala sa gobyerno? Kaya nga sinasabi, meron na rin akong right to privacy, no? Dahil 3 taon na akong wala sa gobyerno. Pero ang punto talaga, kung sa tingin nila meron na palinabag na batas, hindi po Kongreso ang forum para dyan. Meron po talagang Office of the Prosecutor, merong Office of the Ombudsman, pero hindi po yan po pwede maging nasa jurisdiction ng Kongreso. Malinaw yung malinaw po yan sa desisyon ng Korte Suprema. Ganito versus jurisdiction. Sir, last point na lang. Recently, dito lang, parang a few minutes ago, may nag-move, I just forgot kung sinong congressman, na parang i-inform yung Bureau of Immigration about yung potential daw na pag-alis mo ng bansa in relation to yung utos na ipakuha ka nga ulit at i-possibly detain for contempt the second time around. Anong tingin niyo dito, sir? And may balak pa kayong umalis in the first place sa bansa? Well, panunupil po yan kasi sabi rin ng Korte Suprema doon sa kaso ng GMA, hanggang walang order sa hukuman, hindi ipinagbabawal ang karapatang magbiyahe. Correct. So nakikita natin na wala pa nga akong kahit anong kasong nasasampala sa akin, gusto nilang supilin ang aking kalayaan. Pero ako, naniniwala pa rin ako na makakakuha ko ng katarungan sa ating mga hukuman at ipinapaubaya ko na ang aking kapalaran sa ating mga hukuman. Sir, will you resist yung order? Will you resist the order to bring you here? I will file the corresponding remedy before the Supreme Court. At yan po ay malapit na. Oh. And I will make an announcement kung na-file ko na po yan. So malamang, sir, habeas corpus pag kinuha kanila dito. Well, habeas corpus at saka certiorari, grave abuse of discretion, kasi nga ang ginagawa nila, yung pangangalap ng mga dokumento na wala namang kinalaman sa investigation sa hukom, it's grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Oh. Sir, safe to say, hindi ka na sa hearing. Ano? Safe to say na? Hindi na po kayo atin sa hearing? Ay, pinaarehan ito na nila ako, so ipapaubaya ko ng aking kalayaan sa ating judikatura.
Hayaan ko magdesisyon ng judikatura kung tama ba yung order na yan o hindi. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello po. Ay, sir. Sir Roque. Opo, Sir Harry at Spokes. Mela po. Sir, itanong ko na lang din po bilang dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte. Sa ngayon kasi ongoing po yung hearing and pinag-uusapan din, dinadawit, may mga napag-usapan din dito na about sa 2016 na pagpatay sa mga Chinese drug lords at kinongratulate pa umano ni dating Pangulong Duterte yung nangyari ng pagpatay sa kanila. Sa inyo po, ano po nga bilang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte, ano po masasabi nyo dito? At sa mga ginagawang mga natutukay ditong links umano kay dating President Duterte? Well, ang paniwala ko po, linulustay lang po ng Kongreso ang pera ng taong bayan sa ganitong mga investigasyon. Uulitin ko po, ang ating Kongreso, hindi po yan korte. Hindi po yan piskalya. Kung sa tingin nila mayroong krimen na nangyari, dapat piskalya mag-imbestiga at kung mayroong probable cause, isampa sa hukuman. Pero pag-aaksaya po ito ng kaba ng taong bayan at oras, no? Mantakin nyo, ang daming oras na binubuhos ito, hindi naman katungkulan ng Kongreso na litisin kung nagkakasala o hindi. At walang makukuha ang mga Pilipino sa mga kanilang pagkunkuan ko. Presidente Duterte, haharapin ang lahat ng kaso na iahain sa kanya, pero sa tamang forum, at yan po ay sa piskalya at sa Correct. Sir, pari, may pagkakataon po ba nagkausap din kayo ni dating President Duterte? Nagpo-monitor din kaya siya nitong Quadcom hearing. Ano po kayo masasabi niya dito sa nadadawit yung pangalan niya? Well, hindi po siya nababahala kasi alam naman niya na talagang kangaroo court ang nangyayari dyan sa Kongreso. Pilit nilang pinapagalit ang taong bayan laban sa mga Duterte at kanilang mga aliado, pero sa tingin ko, sa pamamaraan na ginagawa nila na kangaroo court, lalo lang nagagalit ang taong bayan. At napapansin nga nila itong pag-aksaya ng resources ng gobyerno. Okay, so yun po ang official statement ni Harry Roque. At sinabi pa din ni Harry Roque, mga kabibig ba, na para naapektuhan na ang kanyang pamilya, naapektuhan na ang kanyang mga anak. Nagsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan, kangaroo hearings, na wala namang napapatunayan. Sabi pa ni Harry Roque dito, nasa ba dito yung komento niya tungkol sa kanyang sabi niya dito, I reiterate, what crime did I commit? File the appropriate charges in the proper court of law. Haharapin po ang mga reklamo sa korte. Nakakalungkot lamang na maraming tao ang nadadamay. Anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng pogo? Hindi lamang nilabag ng Quadcom hearing ang aking right to privacy, sinisira rin ito ang aking pamilya. Under the Civil Code, there is a term alienation of affection, referring to the intentional act of the third party to diminish the love and affection that exists between spouses. Naku, winawasak ng Quadcom ang samahan naming mag-asawa at pinapahiya ang aking mga anak. Dahil dito, I have decided not to appear before the Quadcom until issues that I have ventilated have been brought to the highest court for judicial determination. I sincerely hope that the High Court will give me and my family the justice that is being denied me by the Congress. So yan po nga kabibig, ang reaction, yun ang komento ni Harry Roque tungkol sa contempt na naman ni Harry Roque sa Quadcom at papakulong siya sa Kongreso. Yan lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. See you next time kabibig. Bye!